puntahan na natin ngayon ang lalo pang nagpapabigat, nagpapalugmok sa taong bayan. Ngayon dati na pala natin binabayaran, ngayon na natin ito napansin. Ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media. Ito po biglang biglang taas. Bill shock nga po ang tawag nila, Sen. Ano? Bill shock. Oho. Nakakashock pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga kaya bagamat maliliit kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kinu-question ko ay yung system loss. Matagal na ito dyan. Opo. Kapag tinignan mo yung unbundled items doon na napakarami, yung iba hindi mo na maiintindihan doon merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT, yung FIT, yung ano yun, yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field in tariff ang tinatawag, at saka yung JEAP, nakalagay dyan, marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napadadagdag sa ano. Pero ang katotohanan yun, tao yung nagsasubsidize ng lahat ng ito. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize nung mga areas, yung mga tinatawag na off-grid, wala silang transmission lines. Nagkataon pa naman yung panggatong doon, diesel. Kaya lalong, nung tumaas ang diesel, sabi ko nga sa'yo, sa mga tweet, from 55 naging 125, makikita mo kung gano'ng adjustment sa elektrisidad. Kaya nagkaroon ng bill shock Samantalang kung mapapastrack lang, sabi ko nga, kung halimbawa pinastrack lang nila, yung dalawa sa aking mga panukalang batas, priority bills, yung tatanggalin natin ng 12% VAT. Nasa pangatlong pinakamalaking cost yung taxes Okay. So generation, transmission, at saka yung tax. Yung distribution, hindi masyadong Actually, naniningil lang ang Meralco para sa generation, transmission, pero yung distribution ko, konti lang yan. Pero yung tax, isa sa pangatlo. Malaki. Pag inalis mo yung 12%, sabi kong ganyan, immediately, talagang bababa. Kaso, napakabagal ng proseso ng pagtalakay sa mga panukalang batas. Nakikipag-usap nga ako sa chairman namin na sana'y mapagbigyan na may fast track ito. Yung kakambal nito ay yung pag-aalis ng mga ayuda at palitan na lang natin, sabi ko, nung paraan na palagi kong minumungkahi na ito yung mas equitable, mas direkta, na lahat ng mga household, mga kabahayan na gumagamit ng at least 200 kilowatt hours per month. Sila na'y maililibre na doon. Sa equivalent yan, Sen, mga 2.5, ano? Sabihin na natin sa average na monetary value na 2,500 per month. Para sa akin ay, ayun, medyo natatarget natin yung sektor na dapat doon ang kapuntahan ng mga inimbentong mga ayuda na pagkarami-rami. Kasi kung ibibigay, one time lang yun Kung minsan kinukurap, minsan naman ang daming exclusion errors. Ibig sabihin ng exclusion, yung dapat maibigay, sila yung na-exclude. Hindi sila nabibigyan. Meron namang inclusion, yung hindi dapat na maiyan, siya naman inailalagay. Okay. So merong mga errors. Para hindi na magkaroon ng error, sabi ko nga, ito, napakalinaw nito. Lahat ng kukonsumo ng 200 kilowatt hours per month, yun na. Regularly nasasubsidize. Ang matatarget dito, yung talagang mahirap na mahirap. Kasi, kamukha ng binabanggit mo na, tayo pala nagsasubsidize. Alam mo yung lifeline? Yung binago, dati kasi 20 kilowatt hours yun ang libre. Alam mo ang katapat nun? Isang bumbilya lang. Na nagsindi ka sa loob ng isang linggo. Yun ang 20 kilos per hour. Tapos in-upgrade nila ng 50. Sabi ko, wala rin yan. Maski yung chairman ng Energy Committee, si Senator Pia, teka muna, mukhang tama si Sen. Dante rito. Yung iba ng 50.
paano yung pamamalansya? Ayun, naku, hindi na. Katulad ko, sabi niya. Sobra na yun. Katulad ko, sabi niya gano'n. Hindi man ako pwedeng lumabas nang hindi man lang na-plancha yung ano ko. Damit niya, oo. O, halimbawa, naligo ako, hindi ba ako ng Blower. Blower. Oh, yes. Oh. Sa 50 ba kasama to? Kasi sinabi kasi ng ERC, meron na po kayong 4 na bombilya, isang radyong maliit, isang electric pan. Opo, oo. Okay, paano kanyang 5 yung anak ko? Ibig mo sabihin, paano yung... Aha. So, ilalagay ko sila sa isang lugar, ipaikutin ko doon ng electric. Parang, doon ko pinapasok, Madam Chair, sabi ko, yung 200 kilowatt hours. Dito po ako medyo nagkakaluwag-luwag. Libre pa ito. Ang magbabayad na to, ang gobyerno, pag kinuwenta mo yan, 120 billion pesos lang per annum. Kapalit naman ng Sa isang taon pa rin, no? napakarami nitong mga inimbentong mahigit na 22 interventions, 600 billion Naku, laki. per annum. Kumparas. O di nakatipid ang gobyerno, walang corruption, diretso sa tao, walang umeepal na politiko.